Ito pinayagan na makapagpiyansa si Kevin. Sa arraignment ay nalaman ng publiko na kinakaharap nito ang mga kasong murder at 2 counts of battery. Muntikan pang walang mangyaring trial sapagkat ang kampo ni Kevin ay tinangkap ang palabasin na ito ay wala sa tamang katinuan nang magawa nito ang krimen. Buti na lamang at nasuri ito ng mga psychologist. Pagkatapos ng evaluation sa kalagayan nito, ay napatunayan na ang nasasakdal ay fit for trial. Sa madaling salita ay kayang-kaya nitong humarap at maintindihan anuman ang mangyayari sa korte. At tulad ng inaasahan, kung hindi gumana ang taktika nila tungkol sa problema nito sa mental health, ang taktikang ginamit naman ng abogado ng nasasakdal ay sirain ang pagkatao ni Danica at sisihin ito sa kanyang sinapit o yung tinatawag ngayon na victim blaming. Ayon sa abogado, pati kampo ng pamilyang yan, si Danica ay hindi talaga isang good girl, hindi katulad ng sinasabi ng pamilyang Bascos. Ang comment na ito ng isang kamag-anak ni Kevin na magpapatunay na para sa kanila ay papaniwalaan at kakampihan nila ang kanilang kadugo. At nang sabihin ni Kevin na malandi si Danica, ay 100% silang maniniwala dito sapagkat para sa kanila, ang kanilang kamag-anak ay mabait at ni minsan ay hindi ito nasangkot sa anumang gulo. Ibinandera ng abogado ni Kevin na ito ay isang outstanding US citizen at kahit traffic ticket ay wala itong record. Ang magulang pati ilan nitong mga kapamilya ay humarap din sa korte para ipagtanggol si Kevin. At lahat sila ay sinabi na ang nangyari noong October 5 ay isa lamang aksidente. At ang binata na ni minsan ay hindi gumawa ng masama ay sinabi na nagdilim lamang ang patingin dahil nahuli nitong nangangaliwa ang biktima. Ang pinapalabas ng kampo ni Kevin ay namangka sa 2 ilog si Danica. Ito ay naging 2-timer at nagkaroon pa ng ibang lalaki o nobyo bukod sa kanya. Kahit nang si Kevin ay umupo sa witness stand ay sinabi nito na ang mala-perfect daughter na si Danica ay nasa loob ang gulo. Idinagdag nito na ang biktima ay di umanong hindi kontento sa isang lalaki lamang. Nakayuko nitong sinabi sa harap ng jury na nagsisisi siya sa kanyang nagawa. Ngunit nabanggit rin to na hindi niya yun magagawa kung naging tapat lamang sana si Danica. Pero ang kapamilya ng biktima ay hindi naman pumayag na sirain na lamang ng kampo ng nasasakdal ang maganda nitong reputasyon. Ang isa sa mga best friend nito ay humarap sa korte at sinabi nito sa lahat ng jury na huwag maniwala sa mga kasinungalingan ni Kevin dahil ang totoo talaga nangyari ay break na ang dalawa. Ang rason kung bakit ito iniwan ng biktima ay dahil sa pagiging controlling nito. Si Danica ay nasakal na sapagkat napansin nito na lahat na lamang ng aspeto ng kanyang buhay ay kailangan pa niyang ipagpaalam kay Kevin. Nabunyag rin na ang nasasakdal ay napakasiloso. Lagi nitong iniisip na kahit anong oras ay makakahanap si Danica ng bagong lalaki na mas maitsura at matipuno kesa sa kanya. Ang insecurities ni Kevin yan ang rason kung bakit bawat kilos ni Danica kahit mga taong gusto nitong kausapin at samahan ay kailangan pa niyang humingi ng permiso kay Kevin. Noong una ay masaya ang dalaga sapagkat iniisip niya na yun lamang ang tanging paraan ng kanyang nobyo na ipakita ang pagmamahal sa kanya. Pero hindi nagtagal ay napagtanto ni Danica na ang pagiging controlling ay isa sa maraming red flags ng isang toxic na relasyon. Kaya bago pa man tumagal ang relasyon nila ay pinutol na niya ito. Gamit ang cellphone data ng biktima ay napatunayan ng mga investigador na wala na talagang namamagitan kina Danica at Kevin nang mangyari ang krimen. Sapagkat ang biktima ay may bago ng karelasyon na kinilalang si John Souza. Nang malaman niya ni Kevin, ayon sa mga kaibigan ni Danica ay wala itong naging reaksyon. Kaya ay pinagpatuloy ng biktima ang kanyang pag-aaral at pagtatrabaho. Ngunit pagkalipas ng 1 buwan, si Kevin ay walang tigil na kinontak si Danica para makipagbalikan. Pero ang biktima ay determinado na talaga na mag-move on at ipagpatuloy ang kanyang relasyon kay John. Ang desisyon niyang yan ay ikinagalit ng suspect. Kaya ilang linggo bago ang krimen, bigla na lamang itong dumating sa bahay ni Danica. At nang maabutan nito na kasama ng biktima ang bago nitong nobyo, ay sinuntok ni Kevin si John. Ang away ay mabilis na natapos pero upang hindi na sila guluhin ng suspect ay nag-file ang mga ito ng restraining order laban kay Kevin. Ngunit bago man maaprobahan ang court order, ang galit na suspect ay hindi papayag na mawala ng ganun-ganun na lamang si Danica.